Speech. Let's give him a big round of applause, Mr. Jed Manalo. Good evening, everyone. Nice meeting you all. Sana po maging maayos yung gagawin natin today. Ma-emphasize natin kung paano ba talaga gamitin yung ilo-launch natin Elite Platform, Elite Agent Platform. So yun, maraming salamat sa Sosya dahil naisakatuparan niya itong vision ko lang dati na nag-materialize na ngayon. So yun, maraming salamat po ulit. Thank you so much po. Our next po, sir, you can use the mic po. Mr. Josh Mojica, the CEO of Sosya. Let's give him a big round of applause, everyone. Alright. First of all, of course, I would like to thank each and every one of you for coming here. It was a pleasure seeing you all here. And once again, we are all here tonight to witness the grand launching of MCAR's system. It is a platform, it's a very powerful platform system for everyone who wants an opportunity. So everything that you're going to witness tonight is for the people. MCARS is now bringing the platform here now in the Philippines as part of its new business venture na makatulong sa maraming Pilipino. So everyone, sa lahat ng nandito ngayon, we're witnessing a very historical moment for the car industry. And MCARS yung nagdala nun, MCARS nagtiwala sa Sosya, nadala natin yun dito sa Pilipinas. And right now, tonight, we're going to launch it. So I want to congratulate everyone, especially Boss Jed Manalang and the MCARS team for this really great event. Congratulations, everyone. Alright, thank you so much po. Next po, Mr. Rainer Cadiz, the CEO of Sosya. So first po, maraming salamat sa inyo, sa mga media na pumunta dito, and especially MCARS kay Boss Jed sa trust na binigay sa amin sa Sosya. And we are very excited na mapakita sa inyo as the lead of the tech ng Sosya. Excited ako mapakita sa inyo kung gaano kaganda, gaano ka-enhance, and gaano ka-automated yung ginawa nating system for MCARS. Yun lang po. Thank you. Alright, thank you so much po. And next po, the Chief of LMDA, Mr. Gabriel Go. Okay, good evening everyone. So first and foremost, I'm here. Siyempre sinusuportahan ko ang aking kaibigan, Mr. Jed Manalang. And aside from that, I would like to give a big round of applause and big congratulations for this partnership between Jed and Josh. All I can say is, there's nowhere to go. Everything should be system integration, further development as we progress into a modernized world, diba? So I think this is a good step for the company, for Sosya, na we will be able to promote integrity and accountability as well when we use the system. So I think it's a very good move, and once again, congratulations, Josh, Sir Jed, congratulations to the entire team. Once again, bigyan po natin sila ng masigang palakpakan, everyone. Alright, thank you so much, Ben. Ako na Art. Wow. Kauna-unahang car dealership dito sa Pilipinas nakakapag-provide ng one-day process, same-day release, at no need bank approval sa pagkuha ng hulog ng sasakyan. Siyempre, kailangan lang nila dito, basic requirements lang, itong valid ID, proof of billing, at proof of income. So kailangan lang nilang patunayan na lihitimo sila sa address nila at capable sila magbayad ng monthly at approve na agad sila kay FCARS PH. At dito, sa ilo-launch naming platform, ito yung pagkakakitaan na hinahandog namin para sa mga kababayan nating Pilipino na kahit wala silang ilabas na puhunan, pwede silang kumita. Siyempre, ang kailangan lang nilang gawin, magrekomenda lang sila ng mga personal nilang kakilala, kaibigan, kamag-anak, kaklase, kabatch, o kahit sino pa yan. Basta nangangailangan sila ng sasakyan at nahihirapan sa bank approval o naiinip sa kakahintay ng bank approval, i-rekomenda nila dito sa MCARS PH yan. Dahil dito, magkakaroon sila ng 10,000 hanggang 100,000. At ang kagandahan dito, makukuha nila yung komisyon within the same day of transaction. We've created an opportunity for Filipinos na makapagbigay tayo ng extra pagkakitaan na wala silang nilalabas na puhunan. So aside from that, we've created a fully automated
store financing ng MCARS. So, yung usual na ginagawa ng MCARS na pinapapunta natin yung clients sa opisina nila para magpa-approve, para makita yung mga available ng mga sasakyan. But today, since ilo-launch na natin yung website ni or system ni MCARS, makikita na natin online lahat ng listing nila and even the full approval or process, pag-send ng mga papeles, pag-send ng mga bank statement, etc. Nakapaloob na po siya sa system natin. So once na na-approve siya, pupunta na lang yung buyer sa office ni MCARS para kunin na yung sasakyan. So pinutol na po natin yung mahabang proseso ng pag-aantay nila, and yun po yung pinadali natin together with Social and MCARS. Thank you. Having an opportunity to sell cars. Well, car necessity yan, guys. Diba? Lahat ng tao gusto magkakotse. Lahat ng tao nangangarap magkakotse. And most of us naman, naaabot naman natin, lalo magsipag tayo. Tama? Well, necessity ang kotse. It's part of transportation. And having the means to sell one, kahit na nasa bahay ka, kahit na may ibang trabaho, kahit na wala ka sa Pilipinas, kahit na magbebenta ka ng kotse sa Luzon pero nasa Mindanao ka, having the means to do that through online, using the system, the platform, MCARS PH, gagamitin mo lang yan, you'll have the opportunity to do those things and to earn. And in just one dashboard, meron ka lang agent dashboard, nandun na lahat papasok yung commission mo, and you'll really earn a living. And yun talaga yung pinaka-main purpose ni MCARS, kaya niya ginawa to. Boss Jet invested a lot for this. And now, ang gusto na lang natin is maibigay na siya sa mga Pilipino. Yun lang. Boss Jet, so parang yung pinaka-challenge ngayon, ngayong pagsisimulan, ang hinaharap yung challenge ngayon? Challenge, sa car industry kasi normal yung pasukin ka ng car syndicate. So dito, natapos namin yan dahil mas pina-stricto namin yung background investigate and credit investigate namin sa bawat kliyente. So, sa lahat ng mga nakalusot na car syndicate, marami na rin akong pinahuli at pinakulong. So, yung mga nabalitaan nila yon, kaya lumaylo sila sa MCARS. Kaya dito, basta legit kang tao, pwede kang kumuha ng sasakyan din sa MCARS. Okay, next question will come from Alan Santo. Good evening po. At kay Mr. Gabriel ko, tanong ko lang po kung ano yung may tutulong ng MMDA dun sa katulad nila Mr. Jed Manala. Di ba binabawasan ka po yung sasakyan sa EDSA? Tapos bibili pa ng maraming sasakyan, di ba? Kanina nung sinasabi ni Josh, lahat gusto maghanap ng kotse. Pumasok na sa isip ko yun actually. Hinihintay ko na rin yung tanong nyo. But no. Well, in respect to that, no, I have to agree with Josh and Jed na car is something that everyone wants, no? Lahat sa atin, kumbaga, nabago kasi yung perception natin. If you have a car, it's somewhat a status eh. So, gusto natin. But on our end naman, no, on the sector of transportation in MMDA, yes, we want to limit vehicle volume, but hindi namin nililimitahan ang bawat Pilipino na nais magkaroon ng kotse. What we are trying to imply is, on a busy day, on a normal Monday to Fridays, what we can do to lessen the volume of vehicle is one, of course, we modernize our public means of transportation. Pwede naman magsabay-sabay tayo sa isang sasakyan kung magkakamag-anak naman tayo. Kasi nauuso ngayon eh. Ako, pupunta akong mall, may sarili ang kotse. Si Josh, let's say, insakto, makikita kami, may sariling kotse. So it doubles up the volume. But then again, no, at the end of the day, yung system na nila-launch ni Josh and ni Boss Jed, it's more on the promotion of digitalized process. And once we say digitalized process, modernized processing, merong system na pwede natin magkaroon ng accountability. So tama yung sinabi ni Jed, yung maraming mga syndicates, mga modus. So I think it will be lessened. It will be lessened in such a term na everything is integrated in one system. It's easy for us to verify, easy to check, and at the same time,
madaling i-counter-check ito with the law enforcement. Like in the case, pagdating sa mga sasakyan with the PNP Highway Patrol Group, with the LTO. So, it's easier done once there's an integrated system that is modernized. And I believe this runs on a cloud system as well. So, I think yun yung pinapinpoint natin. But, uulitin ko, hindi namin pinagbabawalan na magkaroon ng kotse ang Bawat Pilipino. I think it's a very good move also na magkakaroon ng tsansa ang Bawat Pilipino to earn a bit of living. Pwede tayo nagtatrabaho on our normal job, but at the end of the day, with the system of SOSYA, 10,000, 5,000, I think that's a very big help for a family who is trying to make ends meet on a daily basis. And sa amin naman, syempre, what we are trying to promote is disiplina, traffic discipline. So, I think it goes hand in hand eh. May sasakyan, may disiplina, lessen the volume of vehicles, improve the public means of transportation. Yun na po. Thank you, Mr. Go. Yung follow-up question pa lang kay Mr. Jed Manala. Ngayon po, yung ating government, ay yung ating bansa di ba maraming mga issues, especially cars. Di ba? Parang maraming mga ganong issue ngayon. Kumbaga, gaano ka premium or gaano ka affordable yung mga cars na ibebenta ninyo? May mga Rolls Royce, di ba may payong kayo doon? Or parang mga simple cars lang po na pwedeng maging affordable doon sa mga tao? Speaking of payong, nagbibigay talaga ako ng previous na mga payong. Pero majority ng mga sasakyan sa M-Cars is yung mga pangmasa. So, kompleto kami sa category mula hatchback, sedan, 7-seater, SUV, pickup, van, FB van. So, ang kagandahan dito, pag kumuha ng sasakyan yung mga kliyente sa M-Cars, hindi lang pang personal na luho hindi lang pang pamilya, hindi lang pang barkada, panghanap buhay pa. Dahil yung mga sedan and 7-seater natin ay pwede nilang ipasok sa mga TNBS company tulad ng Grab, Joyride, and InDrive. At sa loob lamang ng 10 days, makukuha na agad nila yung pang-monthly amortization sa sasakyan. At yung nalalabing 20 days, kita na nila yon, dagdag na sa savings nila. At especially yung mga van and FB van natin na pwede nilang ipasok sa mga Lalabog and Transportify. At pwede nilang i-partner sa mga travel and tours. At sa loob lang ng 10 days din, makukuha na nila yung pang-monthly nila. At yung 20 days, kita na nila yon. At yung kita na yon, mahigit pa sa kinikita ng isang empleyado sa loob ng isang buwan. Thank you po. Noong 2020, pandemic time, nagtayo ako ng bike shop. So, noong mga panahon na yun, napaka-in-demand ng bike dahil ito lang yung mode of transportation ng mga tao. Kaya yung mga binibenta ko, nagsimula ako sa mga China bike o yung mga mountain bike na ordinary. Then, sa isang bike, kumikita naman ako ng at least 1,000 to 2,000 pesos per unit. And then one time, bumisita sa akin yung kabatch ko ng elementary na nasa car industry siya. Then, in-endorse na sa akin, ito yung kita niya sa sasakyan, bakit hindi ko i-try? So yun, sinubukan ko nga at napatunayan ko na sa loob ng, sa pagbibenta ko ng isang sasakyan, ay para na akong nakabenta ng isang truck na bike. Na same effort lang naman kasi pipicturean ko lang, popost ko lang sa online, kakausapin ko lang yung mga kliyente online. Then, yun nga, parang isang truck ng bike agad yung kinita natin. So yun, doon po nagsimula ang M-Cars. Meron kayong car display center? Yes sir. Located kami sa Malabon. Number 95, Yanga Street, Barangay Magsilo, Malabon. Baka doon eh. Teka lang. Why is it so easy for you? Bakit na ganun kadali sa inyo yung processing ng pag-apply for loans ng mga cars nito? Baka masyado pataas ang interest, kaya attractive ang dating sa tao, pero at the end of the day, iyak sila sa sobrang mataas pa na ng interest na kinukuha nila. Regarding sa interest sir, wala kaming kahit 1% na pinatong sa interest. Same interest lang kami sa bank. Kung ano lang yung inaprubahan ng bank, yun lang din yung makukuha ng mga kliyente ng M-Cars. A standard rate yan? Yes sir. Ayun. Gusto na wala. Kasi ang babata nyo, ang hirap paniwalaan na kayo yung legitimate na businessmen. Because you're very young, di ba? Di ba, sir? Kapag mga bata, parang takot ako, baka niya. Baka maka-etchers, baka budol eh. Pero mukha naman kayo mga matitino. Kaya, Thank you, sir.